sa bahay ng pisang ko. Ayan. Dito kami tumuloy. Kaya ewan ko kung maintindihan niya kasi maingay, may nagbubulis doon. Ayan, warm up nila. Hindi na papakita pa. Pag tumalikod. Ayan, katalikod. Baka bawal pag nakaharap. Ayan, katalikod. Kaya kami nila Ate Marley. Warm up nila yan. Yan yung negosyo ng ng pisang ko. Madali yung pasilyo to eh. Papunta sa kusina nila. Ay, mga bodyguard. Ha? Di pa? May kain doon ano? Oo, meron. Nakita ko mag-sign. Luto lang. Ito lang ang i-upload ko. Ito yung bahay ng pisang ko. Na dinuluyan ko sa Bulacan. Ayun. Paligid. Hanggang third floor yan. Tapos ito naman yung sa anak niya. Bali pamangking ko. Ay pamangkin. Apo ko sa pamangkin. Nag-bless sa akin. Tapos ito. Yung bahay ng pamangkin ko, anak ng pinsan ko. Dito kami kakain. Wala lang, pang-upload lang. Kasi wala akong maibabalita sa inyo pag uwi ko dun. Wala akong ma-upload. May pagkain namin kasi Tradition dito kayong munggo. bawal ang baboy, munggo at hipon, gulay. Wala lang, pang-upload lang. Para pag uwi ko dyan, may ma-upload ako. Ngayon pala ako. Hindi ko alam kung i-upload ko to. Bahala na. Hanggang sa bahay. Akala ko nasa Kami dumating, tulog ka pa ano? high school ko na naman. Okay lang yan. Tapos tuloy ko lang to doon, kukunin ko yan. Doon ko tatapusin ang vlog. May pasilyo palabas din. Ito bahay ng pinsan ko. Mapit ka rin eh! Ito yung kababata. Tawag ka doon sa harap. Yan. Ito, mga minor, ano kasi bakasyon, sa computer. Yan sila. Walang kukurang mukha. Tapos dito ko tatapusin ang vlog. Sa harap ng isang computer set. Ito mga gamit ko, kakain na kami. Ang minuto ba? 12 minutes. Okay na siguro yan. Kain muna kami. Babalik ako doon kakain. Wala lang, trip lang.
Yung penitensya na yung nagbubulyos doon, yung pinakita ko sa inyo sa may karsada. Ilang minuto na ba? Ilang minuto na ba yung nakalagay mo? 5 po. 5 minutes pa lang? 5 minutes and 40 seconds na? Sige, tuloy ko lang to. Yung mga tumutunog na yun doon, yung mga nagbubulyos, yun yung tinatawag na penitensya. Yung hinahabol-habol ko ng bata ako. Kaya lang, galing na ako sa bisita namin sa simbahan. Hindi ako nag kumuha ng ng mga video kasi yung kasi sinusundan kong penitensya na yan, yung tradition dito sa Bulacan. Maraming dugo sa likod. Tapos naghahampas silang ganun, no? Hampas silang ganun. Ayaw kong punan ng video kasi madugo. Tapos pagdating nun sa bisita, dun sa harap ng simbahan namin, magdadapaan yan. Kahit mainit ang semento, magsisidapayan doon. Tapos papaluin. May mga tagapalo niyan, papaluin. Sa puwet, sa paa. Yan. Hindi ko kinuhanan, hindi ko binidyo kasi madugo nga. Baka hindi pwede sa YouTube. Itong sambag lang dala ko. Ito lang ko. Medyo madilim dito kasi ito. Gilid lang to, pasilyo. Parang pasilyo lang to. Mayroong 5 unit na computer set. Yung mga piso net, yung lulugulugan naman. Yung nag-internet yung mga bata. Pero karamihan lalaro na, games lang sila. Tingnan nyo, hindi ko na papakita yung bata. Nag-games lang sila. Games. Dito isa. Habang nagsosopping sa games na yan, mga bata dito. Games lang sila. 5 unit. Hindi ko alam kung ano sispasin to, kung may lisensya o ano. Basta, pakialam ko dun. Bisita lang naman ako dito. Yan. Kaya wala tayong issue. Kasi bakasyon eh. Yan sinasabi ko. Kung wala namang dapat pag-awayan, wala namang dapat naggulo, walang gulo. Basta kami, sabi ko sa inyo, tahimik ang komunidad namin. Pagtulong kay Reyna ang gusto namin. At ako nandito para sumagka sa mga tao na mga vlogger na gustong kaya alam sa buhay ni Reyna, ganyan. Kahit na ipinagmamalaki lang ng kanila si Reyna na inagaw namin, wala na yun eh. Tapos na yun eh. Tayo, nandito, mga community namin, nandito tayo para suporta kay Reyna. At di ba nangako ako sa inyo na pag may mambubuli, mag-api-api kay Reyna, yan, sasagupain natin yan. Hindi natin sila palalampasin. Ngayong wala namang sumasaling kay Reyna, wala namang nakikialam ko, di tahimik tayo. Ganun lang tayo mga tropa kids, sa mga bashers, mga viewers dyan na taga-kabilang barangay. Ano lang tayo. Naiwan ko yung salamin ko. Sabi ko, hindi ko naman kailangan dapat kasi wala naman akong pipirma-pirmahan, wala naman akong babasa-basahin. Kaso, naisip ko, kailangan niya pala yung kapag titignan ko yung oras. So, anong oras na? Pakitingin niya. Mali po oras dito. Hindi, yun doon. 9 po. 9 minutes. Ayun. Natapusin ko lang to kasi sayang naman eh. Ayun niya. Ayun, nandito na ako sa Bulacan. Dito sa Pulilan, Bulacan. Hindi ko lang ma-vlog yung lugar kasi masyado highway dito. Parang ang dating ng kalsada namin dito parang expressway. Lalaking truck na dumadaan kasi maraming mga pabrika dito ng mga fruit juice, mga yung process na bangus na ine-export. Ine-export sa ibang bansa. Pag-import, di ba, papunta din sa atin. Pag-export, palabas, yun. Ine-export.
Tapos panahon ng magga ngayon, meron ng isang pabrika doon na ano rin, aktibo rin sa paggawa ng mga mango juice, yung mga fruit juice ba, yung mga sesto na yan, mga fruit juice. Tapos may mga pabrika ng patukaan ng manok, baboy, mga feeds ng baboy, yan, mga feeds. Tapos sari-sari pabrika dito, kapalibot yan dyan sa amin. Kasi masyadong umunlad tong lugar namin at sa Bulacan dati kasi dito nagtayo ng ano, yung expressway, yung NLEX na tinatawag, North Luzon Expressway. Dito papuntang norte, papunta ng Pampanga, Baguio, yung mga Tarlac, kaya dito dumadaan sa amin. Tapos meron kami ditong exit, Pulilan exit na nasabi. Ginawa yung exit na yun, 1976 pa. Tandang-tanda ko yun, grade 4 ako eh. Doon ako tumatambay dati sa exit na yun, toll gate. Kaya matagal na yung ginawa yung CDCP rito. Dati CDCP pa yan. Eh ngayon, PNCC na yata o NLEX na o iba-iba na tawag kasi sa iba-ibang administrasyon. Pero nung administrasyon na panahon ni Marcos, CDCP pa yan. Construction and Development Corporation of the Philippines. Yun, tanda-tanda ko yun kasi nakasulat yung CDCP malaki. Na nagko-construction sila dito nung panahon na yun. Dito kami nakatira noon. Tapos mag-graduate ako ng grade 6, yun. Maynila na ako, kung saan akong lugar na papunta. At, ayun. Ilang minutes pa, boy? 12 po. 12, okay. Yun, tapos, yun. Pabalik-balik ako dito noon, pero hindi pa ako nagbablog noon. Pauwi-uwi lang ako dito. Pero minsan-minsan lang, pagka nagkaroon ng pagkakataon. Eh ngayon, napakaunlad na ng lugar namin. Kasi marami ng inchik dito. Binili yung mga lupa na sakahan, yung mga dating pinaglalaroan lang namin ng mga palayan. Doon ako nangunguha ng suhong, doon ako nagpapaso ng itik. May itik kami dati eh. Siguro mga may gitsandaan yung itik namin. May leader sila. Dapat kung saan pupunta isa, sunod-sunod lang silang ganyan. Itinataboy lang namin yung papuntang kulungan, palabas ng kulungan. Tapos mangingitlog yan sila. Minsan nangingitlog sa ano? Sa palayan, nakakapulot kami itlog. Pero ang itlogan na talaga doon sa kulungan namin. Pag umaga, mamumulta kami ng itlog doon. Nagkalat na yon. Eh minsan, merong hindi pa nakapangitlog. Paglabas sila ng bukid, ayun, doon ang itlog. Kaya nakakapulot pa kami ng paisa-isa, dalawa, ganun, paunti-unti. Ayun. Para mga tropa kids lang, hindi ko natapusin. Kasi baka maubusan ako ng pagkain doon. Malakas kumain yung mga bodyguard ko eh. Bye-bye.